Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang buhay at payo ng OFW. Sa episode natin today, i-walk through ko po kayo kung paano ko kukuha ng police certificate via Identity Quebec. Nabanggit ko po sa inyo sa mga nakaraang video ko na mag-a-apply po ako ng permanent residency dito sa Quebec, Canada. At isa po ito sa mga steps kung saan kailangan nating mag-submit ng police certificate. So pumunta po tayo dito sa website na identityquebec.ca/certificate-de-police. So ilalagay po natin sa description below yung direct link para hindi na po kayo malito kung saan kayo pupunta. Ang next po ay pwede nyo pong i-translate ang page nyo into English kasi ang default po niya ay magiging French. So pwede nyo po siyang lagay sa English para mas maintindihan po natin agad. Pero kung marunong po kayo mag-French, wala naman pong problema kung gamitin nyo yung French na default ng website. So dito po i-click natin yung Police Certificate Online. Mag-open po siya ng panibagong tab. And dito po makikita natin na bumalik siya sa French. Pwede natin siyang ibalik sa English para mas maintindihan natin yung instruction. And then, kailangan po must be 18 years and over. And i-click natin yung next. And basahin lang po natin mabuti lahat ng information na nakalagay dito bago natin i-accept yung terms and conditions. Ito po yung steps na gagawin natin later. Yung nandito po sa left side, 1 to 10. So, dito sa first part, i-click na po natin ang next. And then, meron po tayong option kung aling police certificate ang kailangan natin. Kung kailangan natin ng premium, it is worth $75. Kung standard police certificate naman, it's $60. Kung kailangan nating alamin kung ano yung narapat sa atin, i-click nyo lang po yung detailed guide para alam nyo kung ano yung perfect or tamang police clearance para sa inyo. Dito, standard name-based check, using a person's name, and this type of check omits searches from other databases that could provide valuable screening information. And then meron din pong CPIC or yung Premium Canadian Police Information Center. So, ibig sabihin, mas marami siyang information na may include dun sa police clearance nyo. Sa case ko, para wala ng cost ng delay, ang pipiliin ko is yung Premium Canadian Police Information or yung Premium Police Certificate. Ito po yung pipiliin ko. Sa inyo po, depende kung ano yung applicable sa inyo. And then, click on yung next. And dito naman, i-fill out natin lahat ng information, personal information nyo. Dito po, kailangan kong i-hide yung detail. And magpo-proceed po tayo next sa next page after ma-fill out ko yung detail. Next page naman po ay kailangan yung i-add yung address nyo. And may option din po kayong i-indicate yung address for delivery kung magkaiba yung billing information nyo or billing address sa delivery address. So, i-click nyo lang po yung add address at i-input nyo po yung complete address nyo. If ever po na magkapareho yung billing address nyo at address for delivery, i-check nyo lang po yung maliit na box dito sa bottom right corner. So, i-fill out ko na po. And then, yung next page, meron tayong two types of delivery ng police clearance. Yung regular is makaka-receive po kayo ng electronic copy ng certificate within 12 to 24 business hours. And kung gusto niyo po ng hard copy or yung paper at saka electronic copies, meron po siyang karagdagang bayad which is $30.44 plus taxes, which is marireceive then within 24 or mas matagal 24 to 48 business hours once the request has been processed. And if you live in a remote area, additional fees and delays may apply. We will contact you if this is the case. And basahin lang po natin to. As the delivery service is provided by a third party, Identity Quebec cannot be held responsible. A fee of $20 plus taxes will be charged if any corrections to the delivery address need to be made or if the delivery service provider is not able to deliver the package. So, kailangan pong tama yung delivery address natin at pag nagkamali, may additional fee na naman po tayo. So, i-double check natin. After that, i-click na po natin yung next kung ano po yung pipiliin nyo. Ang case ko po, mas gusto ko magkaroon din ng paper copy, though medyo may kamahalan, pero mabuti nang may backup copy tayo. And then dito naman sa next page,
Kailangan nating i-declare kung meron tayong criminal record at naka-indicate dito yung mga hindi naman dapat i-declare. So, kung merong mga criminal record na kailangan i-declare, meron pong add button dito. So, sa case ko naman po, wala, kaya i-click ko na po yung next. Dito sa next, kailangan po nating mag-attach ng documents para may reference sila for identification, para ma-minimize yung error. And i-click po natin yung identification documents para makita natin kung ano yung mga information. Unfortunately, hindi natin siya walang lumalabas na option. So, ang i-upload ko po dito ay ang soft copy ng aking passport at ang RAMQ ID ko po since pareho po silang may photo and signature. Maikling commercial break lang po. Gusto ko pong i-promote ang bagong online store natin. Ito po ay t-shirt store at meron din po tayong binibentang stickers and pin. Fini-feature po ang sarili po nating design na tinutukoy ang mga iba't ibang issue sa ating bansa, sa Pilipinas. So magandang way po para siwalat natin kung ano yung nararamdaman natin or ang opinion natin sa mapayapang paraan. Nawa po yung suportahan nyo ang ating website, ang PrintQuest. Available po siya sa Redbubble. Ilalagay po natin ang link ng ating online store sa description at sa channel description din po natin. Ito po ay available sa iba't ibang designs, iba-ibang sizes, and ibang colors din po. So, piliin po natin kung anong nababagay sa atin. Huwag po kayong mag-atubiling i-share sa inyong kamag-anak or mga kaibigan. Nawa po ay magustuhan nyo ang mga designs na funny, witty, and may involvement po ng mga issues na kinakaharap natin. Maraming salamat po sa suporta at sana po ay tangkilikin natin. And then sa step 8, yung tinatawag na resume, makikita po natin dito yung details na nilagay natin earlier. Ang page na to is for us to be able to review kung tama lahat ng information na nilagay natin kanina. So, i-check po natin mabuti and if okay na lahat, mag-proceed po tayo sa next step. After ma-review natin lahat ng details or information na nilagay natin kanina, ito na po yung magiging next page. And merong option for promo code, pero wala po akong promo code. At nandito po yung click to proceed for the payment with our partner Stripe. So, i-click po natin siya. Ayan, dito na po natin pwedeng i-enter yung credit card information natin para mabayaran yung request natin for police clearance. So, enter ko lang po. And after ma-enter yung payment information, ito po yung next page. A final step is required before submitting your request. An electronic validation of your identity. To do this, we have given Equifax the mandate to generate questions specifically tailored to you based on your credit history. This verification will not affect your credit in any way. Your answers will help us verify your identity, ensuring the security of your personal data and protecting you against possible requests without your consent. So, i-generate ko yung question na to. So, ito po yung na-encounter ko after ko i-click yung generate Equifax question. So, pag may ganitong error, i-click lang daw uli ang generate Equifax question. So, itatry ko yan uli. So, after kong masubukan, ganun pa rin yung error. Kapag ganun daw, i-click ko yung advance. Nung click ko yung advance, nagkaroon na ng option to click on next. So, ibig sabihin pwede nang mag-proceed. Hopefully, wala kayong maging error na ganito. If ever, mag-comment lang po kayo sa comment section natin para ma-share natin sa ibang nanonood ng video na ito. And then, after ko maklik yung next, ito na po yung next information. When you are ready, click the confirm button to submit your request. Please keep this window open until your request is submitted to Identity Quebec Inc. Closing the window prematurely may result in the loss of vital information, including payment details, and the request may not be received. So, siguraduhin natin open ang window. I-click ko na po yung confirm. After clicking confirm, ito na po, your request is being processed. Check your emails to follow the processing steps. Also, check your spam inbox. Important, we will notify you by email of the procedure to follow if the event of a problem or in the event of a problem. You will also receive your receipt and your virtual copy of the certificate by email. The certified document will be sent to you according to your chosen shipping method. Ayan, so pwede na natin siyang i-close yung window once okay na lahat ng information. So we will close the window. And after closing the window, bumalik siya dito sa starting page niya.
Nakatanggap po ako ng email regarding the verification of my identity kasi kung maalala natin kanina, hindi nag-generate ng additional question yung Equifax. So ngayon, nagsisend sila ng way to verify me via selfie. So nagpadala sila ng email and mas preferable nilang gumamit ng smartphone. So gagawin ko to sa smartphone para ma-complete. And it's only available itong link na to in 24 hours. So gagawin ko na siya as soon as possible. Eto po, lumipat tayo sa aking mobile phone para magawa yung identity verification na required para ma-complete yung request ko for police clearance. So i-click ko po yung click to complete. And allow. Basahin lang po natin ng mabilisan yung information. So again, may option para maging English yung instruction or yung information sa page. And then, ito nga po, kailangan nating mag-take ng selfie. So, make sure your face is well lit. Your face should be the brightest part of the photo. Look directly at the camera. Your eyes should be open and looking directly at the camera. Remove any hats, eyeglasses, or other accessories that might obscure your face. Hold your ID above your shoulder so that the camera can capture the full content of the card. Use a camera that is good enough to capture the details on the ID card. Or, basahin lang po natin yung mga instruction. So, ang point is, kailangan malinaw yung picture natin, yung face natin. At kailangan nating hawakan yung ID card, your right hand if you're right-handed, on your left hand if you're left-handed. Hold the card so the front of the card is facing the camera and the information on the card is clearly visible. So, kailangan nating hawakan pareho yung IDs natin. And, ayan po. Ayan, gagawin po natin siya ng mabilis and babalikan ko po kayo after kong magkaroon ng selfie with ID. Ito na po yung ma-receive niyong confirmation, successful operation. Your verification document has been successfully uploaded. Thank you for your cooperation and so on. So, ayan po. Meron din po ako natanggap na email which is yung resibo or receipt kung magkano yung total ng nabayaran or ma-charge sa credit card. Sa case ko po, ang total na binayaran ko is 110 Canadian dollars, $75 for the premium police clearance, and then plus tax and plus delivery, plus yung request ko for the printed copy. So, check nyo lang po yung email nyo para matingnan nyo kung magkano yung total na binayaran nyo at meron kayong resibo. Also, makaka-receive din po kayo ng email from the shipping company na magde-deliver ng police clearance request nyo. Sa case ko po, ang magde-deliver is Purolator. And sa email, makikita nyo rin po yung tracking number. Though, kinover ko siya sa video natin for security purposes. Pero dito nyo po makikita yung tracking number and pwede nyo siyang ma-track from time to time para malaman nyo kung kailan nyo marireceive yung in-order nating police clearance. And kung gusto nyo po ma-check yung itemized cost, meron din po kayo marireceive na email. Kagaya po dito yung amount paid, tax, and yung total which is $110. So, i-check nyo lang po yung email na marireceive nyo. Ito po yung part ng soft copy ng police certificate na na-receive natin in less than an hour. So, hindi po natin ipapakita yung buong certificate for security purposes and baka po pinagbabawal. So, makikita natin na pwede natin siya gamitin dito for employment, visa applicants, foreign travel, or work permits. Pinapakita po dito sa email kung gaano kabilis yung naging progress ng ating online order. So, nag-place po tayo ng order September 23 at natanggap din natin yung ating electronic copy ng police certificate. And then, the next day, September 24, 2025, natanggap ko na po yung hard copy or paper copy ng police clearance. Makikita niyo po dito yung Purolator envelope or package na na-receive ko na naglalaman ng hard copy ng police clearance. So, sana po nakatulong ang step-by-step demonstration natin ng pag-order ng police clearance dito sa Quebec. And i-take note nyo lang po yung mga information and steps. I-prepare nyo po yung ID nyo para mas mabilis po kayong ma-identify. And paglaanan natin siya ng budget kasi medyo pricey siya, especially if ipapadeliver natin yung hard copy. Ayun lamang po. Maraming salamat ulit sa panonood. Mag-ingat po tayo palagi kabayan. Huwag po natin kalimutang i-share at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat at mabuhay!